ayaw ng Malaysia eh, no? Sige na, sagot ng Bahrain. Ano ka mo? Ano? Wait. What was that? Balik kayo. Kapayo. Pas ulit yung meeting ang puta. Hello, Prime Minister Anwar. Si Muhammad bin Sulayem to. Pwede ba kami mag-race dyan? Wala kami pera. Di pwede. Ba rin yung sasagot? Anong sabi mo? Kailan punta nyo dito? Ito ang perfect date since malapit sa, Anong date yan? sa Singapore, ganyan. Hmm. Ito na, pencil booking na. Okay na, gawa na nga yung mga padak, oh. Ayan, oh. 11 teams. Ready na. Nakalatag na. Nakalatag na, oh. Ano yung bagong balita? May bagong racetrack Totoo ba yun? Babalik ang Bahrain. Diba mag-resume ang Bahrain GP? Yung Grand Prix sa Bahrain, hindi sa Bahrain. Saan gaganapin ng Bahrain GP? Pero Bahrain ang tawag. Bahrain GP ang tawag pa rin. No? Ayan, so babalik tayo sa Sepang sa Malaysia. Oy, lapit sa Pilipinas. Ilang tumbling Oo. lang. Isa sa mga favorite racetrack natin kasi yung nagsimula tayong manood ng F1 mga late 90s to early 2000s. Nandun na yung Sepang ng mga early 2000. Di ba dun yung Multi-21? So maraming memories ang mga current drivers. Saka yung mga bagong drivers, yeah. Mga long-time F1 fans, no? Matutuwa dyan sa Sepang. Kasi yung Sepang nga, tinatawag natin tong strategist nightmare. Kasi Bakit? hindi mo talaga alam ang mangyayari eh. For example, during the pre-race, mainit. Tapos biglang dilubyo, yung monsoon type of rain na talagang buhos. Talagang bagyo. Welcome to Southeast Asia. Tapos after that, clear na naman yung sky. So, yun, pabago-bago yung weather. Yung track na to, very high degradation. Napakagaspang ng track na to. Isang factor din yun kung bakit talagang napakahirap to for the pit wall. So, good luck, Ferrari. Teletubbies, no? Hindi ka pwedeng teletubbies dito. Itong parating na Sepang, kailangan nyo mag-isip ng konti, Gagamit ng konting utak, Although sa Malaysia siya, ang sinasabing pangalan ng Grand Prix daw na to is Bahrain Grand Prix in Malaysia. Ganun pa rin, Bahrain pa rin yung gagastos. Sila pa rin yung magbabayad ng hosting fees. Wow! Tapos sisikat ang Malaysia, yung mga vendor. Yes, correct. Kasi isa sa mga rason kung bakit ayaw ng Malaysian government is because napakamahal ng hosting fees. Tapos napakababa ng return sa kanila in terms of tourism. Yun, mababa yung revenue. Kaya nga natanggal to sa calendar ng Formula 1. Pero ngayon, since Bahrain yung gagastos ng hosting fees and operational cost, pumayag yung Malaysia. Abay, sige! Bakit hindi, di ba? Bakit hindi? Tsaka di ba nasa Malaysia yung Petronas Mercedes? Yes. So, it will be like a second home race for Mercedes F1 team. Saan pala nakakabili ng tickets para sa Sepang? Nagbukas na yung mga tickets? Wala pa, pero kung nasa Pilipinas kayo, gusto nyo manood, magsimula na kayo mag-book ng mga hotels nyo. Kasi I think nagkakaubusan na ng mga hotel bookings around the circuit. Malapit lang to sa airport, Kuala Lumpur International Airport. Kung gusto nyo manood from the airport, may mga hotels naman around that area. Unless matulog kayo sa Kuala Lumpur itself, which is 30 to 40 minutes drive to go to Sepang. Yeah, yung mga magsasepang dyan. Book na, maghanda na. Mabilisan yan. Oo, skip nyo na ang Singapore. Sepang na kayo, mas mura.